Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po ang Team Johnny na nakikinig sa atin ngayon. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Ay, nandito na naman ang pet peeve ko. Pet, pwede mo akong gawing pusa o kaya naman aso. Bobo ka ba? Ito naman, nagbibiro lang. Alam ko naman kung ano yung pet peeve eh. At bakit ka naman nandito, ha? Napadaan lang. At saka, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Ganun ba? Kasi ko, nasisira ang araw ko kapag nakikita kita. Grabe ko naman. Kahit man lang konting pagkamis, wala. Wala. Uy, ang sakit mo naman magsalita. Ay, hindi ka pa ba sanay, ha? Alam mo, may sasabihin sana ako eh. Kung tungkol na naman yan sa panliligaw mo sa akin, wag mo nang ituloy. Nagsasayang ka lang ng oras eh. Hindi dun. Iba to. Oh, ano yan? Napansin mo ba? Parang ang weird nitong mga nakaraang gabi oh. Parang may mga nararamdaman akong kakaiba. Ikaw lang ang nakakaramdam nun. Kaya tigil-tigilan mo na nga ako. Hindi. Seryoso ko. Parang may... Teka, paano ko ba sasabihin? Para kasing may mali eh. Parang may paparating na unos. Alam ko na kung ano yung nararamdaman mong unos. Oh, di ba? Nararamdaman mo rin? Iba yung ihip ng hangin eh. Oo, ramdam na ramdam ko ang unos at alam mo ba kung kailan to mangyayari? Kailan ba? Ngayon, Ha? Anong ibig mong sabihin? magkakaroon ng unos dahil busted ka ulit sa akin. Kahit kailan, hindi ako papatol sa'yo, no? Wow. Unos nga. Kahit sungkitin mo man ang mga bituin, regaluhan mo pa ako ng buwan, hindi ako magiging sayo. Ouch. Aray ko naman. O ano, yan na ba yung paparating na unos na nararamdaman mo gabi-gabi? Kung ikaw ang unos, parang okay na rin akong masira araw-araw. Ay, ang corny mo. Pero at least 'di ba, kinakausap mo na ako ngayon. Hindi mo na ako pinagsasara ng pintuan. Nagsasayang ka pa rin ng oras dito. Kung ikaw naman ang nakikita ko, hindi sayang ang oras ko, no? Kiyan, pwede ba? Hindi ako premyo sa contest na kailangan mong paghirapan. Hindi naman kita tinitignan na premyo ah. Eh ano, challenge o trip mo lang. O kaya isang malaking achievement sa'yo na ang pinakamataray na babae sa buong baryo napasagot mo. Ganun ba yon? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Eh ano pa nga ba? Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Sakit mo naman magsalita. Hindi ka pa ba nasanay ha? 3 buwan mo na akong nililigawan. 3 buwan na nga. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Hindi ko na yan problema kung umaasa ka. Hindi naman kita gusto ano. Eh, kasi may chance naman ako sa'yo, di ba? Chance? Wala nga. Zero, as in wala. Kahit 0.1%? Negative 1,000,000%. Grabe ka naman. Paano kung bigla kitang mapasaya dyan? Gusto mo akong mapasaya ha? Oo, syempre naman. Okay, sige. Umalis ka sa harapan ko at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Ayun, doon, magiging masaya ako noon. Ganun ba? Eh, andali lang pala eh. Oo, kaya umalis ka na. O, sige. Aalis na ako, bye. Ay, mabuti naman. Pero, bukas, babalik ulit ako ha. Ay, huwag ka nang bumalik. Hindi ko kayang hindi ka makita araw-araw eh. Kaya, babalik ako. Magandang araw po, Miss Winnie. Tawagin niyo na lang po akong Jasmine. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento kung paano ko nakilala at kalaunan ay minahal ang isang lalaking ilang beses ko nang tinaboy. 3 buwan akong nililigawan ni Kian at paulit-ulit ko rin siyang binabasted pero hindi siya sumuko. Magkababata po kaming dalawa at close kami noon pero bigla na lang po siyang umalis papuntang Maynila. Makalipas ang maraming taon, bumalik siya sa aming baryo. Nang magkita kaming muli, doon niya ako niligawan. Ginawa ko ng lahat para lumayo siya. Minalditahan ko, tinarayan, at araw-araw ko siyang tinataboy. Pero sa kabila ng lahat ng yon, bumabalik pa rin siya. Mabait naman si Kian, matipuno at gwapo, lalo na kapag gumingiti.
Pero hindi na ako bukas sa anumang relasyon. 3 taon na ang nakakalipas nang maghiwalay kami ng naging boyfriend ko ng 8 taon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat hanggang sa wala nang natira pa sa akin. Pero niloko lang niya ako. Nalaman kong may relasyon pala sila ng best friend ko. At dahil doon, parang may nabasag sa akin na hindi na naayos. Nagalit ako sa mundo. Isinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako papasok sa anumang relasyon at hindi na magpapaligaw sa mga lalaki dahil para sa akin, pare-pareho lang silang lahat. Uy, ako na magdadala niya mga pinamili mo, Jasmine. Ano ka ba? Bigla-bigla ka nilang sumusulpot. Nag-grocery ka yata ah. Ang dami mo namang pinamili. Eh di ba, ikaw lang mag-isa sa bahay nyo? Oh, anong pakialam mo? Hindi ka ba natatakot dun? Baka sila pang matakot sa akin. Hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot? Para saan? Kasi nga dahil mag-isa ka lang. Halos wala kang kaibigan sa baryo natin eh. Ay nako, sanay na ako. Ilang taon na ba sa abroad yung nanay mo? Magta-3 taon na siya ron. Tagal na pala, no? Eh, hindi ka ba nahihirapan? Eh bakit naman ako mahihirapan? Kasi nga, ikaw lang mag-isa sa bahay nyo. Halos hindi ka pa nakikipaghalubilo sa mga kapitbahay natin. Kaya nga binansagang kanilang mataray daw at maldita. Oh, eh ano ngayon? May problema ka ba doon ha? Wala naman. Eh, nagtataka lang ako. Grabe, ang tapang mo. Hindi lang sa pagsasalita pati sa pag-iisa. Karamihan kasi nahihirapan kapag mag-isa lang sila sa buhay. Kailangan maging matapang. Mahirap na ang buhay ngayon ano? Eh, yung tatay mo naman. Ay. Anong nangyari sa kanya? Bakit wala siya sa inyo? Huwag mo na nga akong tanungin tungkol sa kanya. Bakit? Huwag na huwag mo siyang babanggitin sa akin. Sorry. Eh, nagtataka lang kasi ko eh. Kasi mag-isa ka nga lang sa bahay tapos... Wala ka nang pakialam doon. Jasmine, Sino ka ba para magtanong tungkol sa pamilya ko ha? hindi. Kasi Wala kang alam. Wala kang alam sa akin. Kaya tigilan mo na ako. pero Jasmine... Akin na nga yung mga pinamili ko. Lubayan mo na nga ako. Binibwisit mo lang ako eh. Jasmine, sorry na. Kainin mo yung sorry mo. Nakakabwisit. Nakakasira ka ng araw. Galit na galit ako nang banggitin niya ang tatay ko, Miss Winnie. 10 taong gulang pa lang ako noon at halos gabi-gabi kong nasasaksihan kung paano sakta ng tatay ko ang nanay ko tuwing umuuwi siya ng lasing. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakita si nanay na umiiyak dahil sa kanya. Habang lumalaki ako, unti-unti ko ring nakikitang nawawala ang saya sa mga mata ni nanay. Hanggang sa isang araw, tuluyan na lang nawala ang tatay ko. Walang paalam, walang paliwanag. Umalis siya na parang wala siyang pamilyang iniwan. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung buhay pa ba siya o patay na ba. At sa totoo lang, wala na rin po akong pakialam. Dahil para sa akin nung araw na iniwan niya kami, para na rin siyang namatay. Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit wala akong tiwala sa mga lalaki. Dahil sa murang edad, natutunan kong hindi lahat ng nagsasabing mahal ka ay mananatili. May mga taong kaya kang iwan at sirain ng hindi man lang lumilingon pabalik. 3 araw ngang hindi nagpakita si Kian sa akin matapos ang huli namin pag-uusap, Miss Winnie. Pero matapos ang 3 araw, bumalik na lang siya at sumulpot sa harapan ko, may dalang bulaklak at cake at dala-dala rin ang pangmalakasan niyang ngiti. Good evening, Jasmine. Good evening ka dyan. Bakit ba nandito ka na naman? Ito pala, bulaklak at cake para sa'yo. Peace offering ko to sa'yo kasi nagalit ka sa akin nung nakaraang araw eh. Lagi naman akong galit sa'yo eh. Pero iba yung galit mo nun. Kaya nga, natakot akong bumalik nung kinabukasan eh. Pinakalma na muna kita. Pero ngayon, alam kong good mood ka na. Good mood na nga sana ako. Pero nang makita kita, bigla akong na bad mood. Pero, nang makita mo yung bulaklak at cake na to, di ba? Bumalik ka na sa pagiging good mood mo. Hindi no, mas lalo akong na bad mood. Kahit sa cake? Eh, favorite mo yan, di ba? Nung mga bata pa tayo, sabi mo, favorite mo ang cake. Noon yon, hindi ko na favorite yan ngayon. Ay, Jasmine naman. Sorry kung sumobra ako nung nakaraang araw. Hindi ko sinasadya na maitanong yun sa'yo eh. Late ka na, hindi ko natatanggapin yung sorry mo.
Kaya nga bumabawi ako ngayon eh. Bumabawi ka? Kaya nagdala ka ng cake at ng bulaklak? Oo, peace offering ko yan sa'yo eh. Ah, ganon. Akin na yan. Wow, tatanggapin mo na? Oo, akin na. Oh, ayan na. Mabuti naman at tinanggap mo. Kinabahan ako kanina at baka hindi mo tanggapin eh. Sandali, anong ginagawa mo? Ang bagay sa bulaklak at cake na to, tinatapon. Ikaw, Jasmine, tumigil ka. Ayan, basura na ang mga yan. Ganun na lang ba yun? Oo, ganun lang yon. Matagal kong pinag-isipan na bilhin yan. Mula pa sa baon ko yung pinambili ko dyan. Hindi ko naman yan hiningi sa'yo, no? Alam ko, pero kahit respeto man lang, hindi mo sana tinapon. Respeto? Para saan? Para dun sa effort ko. Hindi ko kailangan yung effort mo, Kian. Ang hirap mong kausap. Eh di wag mo na nga akong kausapin. Ganun lang kasimple yun, ano? Jasmine, bakit pa ang bilis mong manakit ng tao? Hindi ako nananakit. Nagpapakatotoo lang ako. Tignan mo nga yung ginawa mo sa mga binigay ko sa'yo. Hindi ba pananakit yan? Umalis ka na kung nasasaktan ka. Umalis ako kung nasasaktan ako? Narinig mo na naman siguro ako, no? Bakit ba kailangan pang ulit-ulitin? Ganun na lang ba yun? Eh ano ba bang gusto mong gawin ko? Akala ko kahit papano may halaga sa'yo yung ginawa ko. Hindi naman kita inutusang bilhan ako ng bulaklak at cake, ah. Kaya wag mo akong sumbatan ng ganyan. Alam ko, hindi ko naman sinusumbat yun eh. Eh ano tong ginagawa mo ngayon? Gusto ko lang naman sana kasing mag-sorry. Oh, nagsorry ka na. Narinig ko na. O di tapos na ang usapan. Pero parang wala lang kasi sa'yo eh. Ay, ano ba talaga kasi ang gusto mo, ha? Alam mo, Jasmine, minsan naiisip ko kung may pag-asa pa ba talaga ako sa'yo. Wala naman akong sinabing umasa ka eh. Tsaka, di ba binasted na nga kita? Bakit ba ang kulit mo? Oo, binasted mo na nga ako. Pero kahit ganun, ayoko pa rin sumuko. Umaasa kasi ako na baka magbago ang isip mo eh. At makita mo rin ang halaga ko sa'yo. Pwes, kasalanan mo na yon. Siguro nga, kasalanan ko rin to. At nakakapagod din pala minsan. Eh di kung napapagod ka na, tumigil ka na nga. Ang dali lang para sa'yong sabihin yan eh. Hindi naman kita pinipilit, Kian, ah. Siguro, aalis na ako. Mas mabuti pa nga. Tumalikod si Kian at naglakad palayo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpatawa, hindi siya nagpumilit, at hindi rin siya lumingon pabalik. Hindi ko alam kung bakit pero habang papalayo siya, parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Para bang may gusto kong sabihin para pigilan siya, pero pinili ko na lang manahimik. Nang maiwan akong mag-isa, napatingin ako sa bulaklak at cake na itinapon ko. Doon ko lang naisip na sumobra na pala ako. Hindi ko naman gusto ang panliligaw niya pero alam kong hindi niya deserve ang ginawa ko. Kita ko sa mukha niya kung gaano siya nasaktan bago siya umalis at sa unang pagkakataon na konsensya po ako. Pero huli na para habulin pa siya. Kaya sa halip na aminin sa sarili ko na mali ako, pinilit kong kumbinsihin ng sarili ko na tama lang ang ginawa ko. Mas mabuti nang tumigil siya sa panliligaw kaysa lalo pa siyang umasa sa wala. Kinabukasan hindi pa man ako nakakaalis ng bahay, nadatnan ko na si Aling Lita sa labas. Siya ang tiyahin ni Kian. Tahimik siya pero halatang may kinikimkim na sama ng loob. Pakiramdam ko, matagal na niyang pinipigilan ang mga gusto niyang sabihin sa akin. Jasmine, pwede ka bang makausap? Tungkol ho saan? Tungkol kay Kian. Eh bakit ho ba? May nangyari ho ba sa kanya? Wala naman, Jasmine. Kailangan mo ba talagang gawin yun sa kanya? Ang alin ho ba? Yung pagtatapon mo ng bulaklak at cake sa harap niya. Eh hindi ko naman ho hiningi yun sa kanya eh. Alam ko, pero sana man lang naisip mo rin ang mararamdaman niya. Pinag-ipunan niya yun. 3 araw siyang nagtipid ng baon para mabili lang ang mga yon. At kasalanan ko ho ba yun? Hindi, pero sana man lang nagpakita ka ng kahit konting respeto. Hindi ko ho ugaling magpanggap. At hindi rin magandang ugali ang manakit ng tao, iha. Kung nasaktan ho siya, wala na akong magagawa pa ron. Alam mo, Jasmine, mabait na bata ang pamangkin ko.
Pero kung tratuhin mo, parang wala siyang halaga. Hindi ko ho responsibilidad ang nararamdaman niya. Kaya siguro walang nagtatagal sa'yo eh. Anong sinabi niyo? Nakapagtataka lang kasi. May mga taong gustong mapalapit sa'yo pero lagi mo silang itinutulak papalayo. Wala ho kayong pakialam doon. Huwag niyo hong pakialaman ang buhay ko. At huwag mo ring paglaruan ang pamangkin ko. Hindi ko ho siya pinaglalaruan. Talaga ba? Kasi yun ang nakikita ko. Wala ho kayong alam. Ang alam ko lang, hindi ka karapat dapat sa kanya kung ganyan ang pagtrato mo. Di ilayo niyo siya sa akin. Pagsabihan niyo siya na layuan na ako. Kasi yun naman ho talaga ang gusto ko eh. Ang kulit lang ho ng pamangkin niyo, Aling Lita. Binasted ko na nga ho siya, pero nangungulit pa rin. Tandaan mo ito, Jasmine. Hindi ko hahayaang masaktan pa ang pamangkin ko ng dahil sa'yo. Hindi na ako lumingon matapos ang pag-uusap namin ni Aling Lita. Lumipas ang ilang araw at hindi na muling nagpakita pa si Kian sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. May bahagi sa isip ko ang nagsasabing mabuti na ring tumigil na siya sa pangungulit, pero habang tumatagal, mas naaalala ko ang ginawa ko sa bulaklak at sa cake niyang dala. Hindi ko man aminin pero nakukonsensya ako, Miss Winnie. Isang araw, habang nasa eskwelahan ako, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ako kagad nakauwi galing sa school dahil sa tindi ng ulan. Habang lumalakas ang buhos, hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na't binabaha po ang lugar namin. Iniisip ko ang mga gamit sa bahay ko. Nang humina na nga ang ulan, agad akong umuwi. Hanggang binti na ang baha sa daan kaya hirap akong maglakad, pero pinilit ko pong makauwi. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako. Nasa loob po si Kian. Nakapatong na sa lamesa at mga upuan ng mga gamit ko. Saglit akong natigilan. Ilang araw ko siyang hindi nakita pero sa kabila ng ginawa ko sa kanya, siya pa rin po ang unang dumating para tulungan ako. Kian, anong ginagawa mo rito? Oh, Jasmine, nandiyan ka na pala. Oo, bakit ka nandito? Ang lakas kasi ng ulan kanina eh. Nag-aalala ko baka mabasa ng tubig baha ang mga gamit nyo. Nung sumilip ako sa bintana, wala ka pa, kaya pumasok na ako. At paano ka nakapasok dito? Sinira ko yung lock ng pintuan. Sinira mong lock ng pinto ko? Sorry na, kailangan eh. Baka mabasa lahat ng gamit mo. Ay, pambihira ka talaga oh. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko yung lock bukas. Bakit mo ba ito ginagawa? Nag-aalala lang kasi ko sa'yo. Akala ko hindi ka na magpapakita ulit. Bakit? Matapos nung ginawa ko sa cake at bulaklak mo. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako nun. Ilang araw kong pinag-ipunan yun eh. Hindi naman dahil gusto kitang bilhan o kung ano man. Gusto ko lang sanang pakita na sincere ako sa paghingi ng tawad sa'yo. Kaya nga nagtaka ako kung bakit bumalik ka pa eh. Kasi kahit nasaktan ako, hindi naman nabawasan yung nararamdaman ko para sa'yo. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka pa rin natututo. Hindi pa talaga. Bakit ba? Bakit mo ba talaga ako gusto ha? Gusto mo ba yung totoong sagot? Oo, sabihin mo. Kasi matagal na kitang kilala. Lahat naman dito kilala ako eh. Hindi sa ganoon. May mga bagay lang kasi na alam ko na hindi alam ng iba. Bakit? Ano bang alam mo sa akin? Sana wag kang magalit ha. Pero nung bata pa kasi tayo, halos araw-araw kitang nakikita. Malamang. Magkababata tayo eh. Halos araw-araw ka kasing umiiyak nun eh. Kapag sinasaktan ng tatay mo ang nanay mo. Tumigil ka na. Jasmine, Sabi ko tumigil ka na. alam ko. Pero totoo yun. Nakita ko ang lahat. Awang-awa ko sa'yo nun. Gusto kitang tulungan. Pero bata lang ako nun eh. Wala akong magawa. Tapos umalis pa kami papuntang Maynila. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na kapag bumalik ako rito, hindi na kita hayaang umiyak ulit. Kaya yun, nandito ako ulit at niligawan kita para matupad ko yung pangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi na ako iiyak. Gusto kitang mapasaya, Jasmine. Hindi ko kailangan yun. At hindi mo rin yun responsibilidad.
Hindi ko naman sinabing responsibilidad ko yun eh. At saka hindi mo ko kailangan kaawaan. Hindi kita kinakaawaan, Jasmine. Gusto ko lang naman sanang Hindi na ako yung batang umiiyak na nakita mo dati. Kaya pwede ba tigilan mo na yan? Pero seryoso ko sa'yo, Jasmine. Hindi mo ako mapapasaya, Kian. Hindi mo pa nga ako binibigyan ng chance eh. Asa ka pa. Hindi ko ibibigay ang hinihingi mo, no? Pero maghihintay pa rin ako, Jasmine. Alam kong masakit ang mga ginagawa mo sa akin. Pero mas nakikita ko kasi ang kaloob-looban ng puso mo kaysa sa pinapakita mo. Bahala kang umasa. At saka, ayusin mo yung lock ko ha. Bukas na bukas din. Oo, aayusin ko yun. At saka, Ano yun? salamat. Wow, tama ba yung narinig ko? At sorry rin pala. Sorry? Oo, doon sa cake at sa bulaklak. Parang ngayon lang kita narinig na mag-sorry ah. Pero wag ka pa rin umasa ha. Hindi na siguro masama ang araw ko ngayon. Umalis ka na bago ko pabawiin ang mga sinabi ko. Oo ah, pero babalik ako bukas. Kahit wag na. Sino mag-aayos ng lock nyo? Oo na. Bumalik ka na bukas ha. Okay, see you tomorrow. Alam kong mabuti ang intensyon ni Kian sa akin, pero hindi pa rin ako handang magtiwala ulit. Kahit alam kong totoo ang nararamdaman niya para sa akin, may bahagi pa rin sa puso ko na takot masaktan. Kinabukasan nang humupa na ang baha, bumalik si Kian sa bahay. Tinulungan niya akong maglinis, inayos ang mga gamit, at pinalitan din ang lock ng pinto na sinira niya. Tahimik lang kaming dalawa habang ginagawa yon, pero hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaseryoso sa pagtulong. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang unti-unti na akong nasasanay sa presensya niya. Isang araw habang pauwi ako mula sa eskwelahan, nakasalubong ko si Aling Lita. Tinitigan niya ako bago nagsalita. Hay, sa wakas, may bagong liligawan na si Kian at hindi na siya magtitiis sa isang mataray at may masamang ugaling babae. Ako ho bang pinariringgan nyo? May iba pa bang mataray at masamang ugali rito? Siyempre, ikaw yon. At ano naman hong pakialam ko kung may bagong nililigawan si Kian? Mas mabuti nga yun at nang matigil na siya sa pangungulit sa akin. Talaga, mas maganda, mas bata, mas makinis, mabait na nga at magalang pa. Malayong malayo sa'yo. At bakit nyo naman ho ito sinasabi sa akin? Wala. Gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat. Mapalayo lang ang pamangkin ko sa'yo. Hindi ka nababagay sa kanya. Hindi ko naman ho siya hinihingi sa inyo Kung nakita mo lang sana yung bagong lipat, tahimik, disente, marunong rumespeto. Hindi kagaya mo na puro pagsusungit lang ang alam. Mabuti naman ho kung ganon. Sa wakas, magiging mapayapa na rin ho ang buhay ko. At sisiguraduhin kong magiging masaya si Kian sa piling niya, habang ikaw, mag-isa kang malungkot. Kung kinausap niyo ho ako para insultuhin, pwede ho sigurong tumahimik na lang kayo. Hindi ko ho kailangan ng kausap na walang kwenta. Kita mo yan? Yang pagkamaldita mo, yan ang problema mo. At ngayon, ano hong paki nyo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Darating ang araw na wala nang lalapit pa sa'yo. Mas okay nga ho yun para walang sakit ng ulo. Kawawa ka naman. Hindi ho ako kawawa, pinipili ko lang ang sarili ko. Tignan natin kung hanggang kailan mo yan kayang panindigan. Tinalikuran ko na lang si Aling Lita at naglakad palayo, pero kahit anong pilit kong maging matigas, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung inis ba yon o may halong kung ano. Ayoko mang aminin pero kahit papano, naapektuhan ako sa mga sinabi niya. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong pakialam, na mas mabuti pa ngang may iba na siyang pagtuunan ng pansin para tuluyan na siyang tumigil sa pangungulit sa akin. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, parang nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Ngunit kinabukasan gaya ng dati, bumalik pa rin si Kian sa bahay ko na parang walang balak sumuko. May iba ka na raw nililigawan, bakit di ka doon pumunta? Ha? May ibang nililigawan?
Sino namang may sabi sa'yo niyan? Yung tiya mo, ipinagmamalaki pa nga niya sa harap ko na mas mabait daw yon, mas maganda at mas may respeto raw. Si Megan. Bagong kapitbahay natin yun na galing sa Maynila. Di ko naman yun nililigawan, no? Pero pinipilit ako ni Tia Lita na ligawan siya. Diligawan mo. Bakit ko naman siya liligawan kung may iba na akong gusto? Dun ka na lang kasi sa kanya. Mas boto ang tiya mo sa kanya. Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Wala akong sinasayang na oras, lalo na kung kasama kita. Kian, seryoso ko. Dun ka na lang kay Megan. Mas bagay kayo. Bakit mo ba ako tinutulak sa kanya? Hindi ko naman siya kilala eh. Di kilalanin mo. Hindi ko siya kailangang kilalanin kung hindi ko naman siya gusto. Ang sabi ng tiya mo, mas maayos daw siya kaysa sa akin eh. Hindi kagaya ko na mataray at masama ang ugali. Mataray ka, pero naniniwala akong hindi masama ang ugali mo. Hindi ka lang kilala ni Tia kaya niya nasabi yun eh. Basta, dun ka na lang kay Megan. Hindi ko nga siya gusto. Magugustuhan mo rin naman siya eh. Hindi nga kasi. Ako lang ba talaga ang nagugustuhan mo? Wala ka bang ibang nakilala sa Maynila? Ang tagal mong tumira doon, hindi ba? Imposible namang wala kang nagustuhang babae. May mga nakilala naman ako. Ayan. Sabi ko na nga ba eh. Pero wala rin nangyari dun. Bakit? Ewan ko. Kahit sinong makilala ko dun ikaw pa rin ang bumabalik sa isip ko eh. Kakaiba ka rin ano? Ikaw kasi, ang hirap mong kalimutan. Ang corny mo talaga. Pero may isa akong naging malapit na kaibigan nun. Babae? Oo. Anong nangyari? Bigla na lang siyang hindi nagparamdam eh. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nasaan na siya. Nagustuhan mo ba siya? Bilang kaibigan, oo. Mabait kasi siya sa akin eh. Alam mo, para yatang may pagkakahawig sila ni Megan. Ha? Hindi ko maipaliwanag eh. Pero parang magkapareho sila sa kilos at paraan ng pagsasalita. At magkamukha rin sila. Ganun ba? Alam mo ba, nakasalubong ko si Megan kahapon eh. Ano nangyari? Nagkabanggaan kami kasi bigla na lang siyang sumulpot. Tapos, nabitawan niya yung dala niyang teddy bear. Teddy bear? Oo, luma na at medyo marumi. Pero, alam mo bang parang pamilyar sa akin yung teddy bear na yun? Baka niregalo mo yun sa kanya. Ngayon ko pa nga lang siya nakita eh. Pero, seryoso, iba yung pakiramdam ko eh. Kasi, pamilyar talaga siya eh. Ngayon mo palang nakita pero pamilyar na sa'yo? May pagkakahawig kasi siya ron sa kaibigan ko nun sa Maynila. At tapos, nung nahulog yung teddy bear, may mga alikabok na dumiretso sa ilong ko. Napahatsing nga ako nun eh. Baka may allergy ka. Ewan ko, pero alam mo, parang may kakaiba talaga sa kanya eh. Lahat na lang sa'yo may kakaiba. Hindi, iba talaga siya. Mabait siya, maganda. Pero parang may something sa kanya na hindi ko ma-explain eh. Ano yun? Multo? Hindi naman, parang may... basta, hindi ko masabi. Saan ba siya nakatira ngayon? Doon sa lumang bahay ni Aling Mirna. Ha? Ni Aling Mirna? Di ba patay na yun? Oo, Mag-isa lang siya doon? oo, katulad mo. Mag-isa lang din siya. Ang sabi niya, lilipat daw siya ng school. Yun mas malapit daw dito. Mukhang hindi rin siya umaasa sa ibang tao, no? Chi! Ayan na naman. Bumabahing pa rin ako. Feeling ko talaga dahil dun sa teddy bear yun eh. Mula kasi nang malanghap ko yung alikabok nun, palagi na lang akong bumabahing. Lumayo ka nga sa akin. Baka magkasipon ka mahawa pa ako. Uy, wala akong sipon no. Nang magpaalam na si Kian, hindi na maalis sa isip ko ang mga sinabi niya, lalo na tungkol kay Megan. Hindi ko maintindihan kung bakit ako naiinis tuwing naiisip ko na inirereto ni Aling Lita si Megan kay Kian. Kinabukasan habang papauwi ako sa palengke, nagkasalubong kami ni Megan. Nakilala ko siya dahil sa description ni Kian. Nakingiti siya habang binabati ako, parang ang bait-bait niya at walang kahit anong masamang intensyon.
Pero habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong parang may kakaiba nga sa kanya kagaya ng sinasabi ni Kian. Hi, ikaw si Jasmine, hindi ba? Oo, bakit? Narinig ko lang ang pangalan mo sa mga kapitbahay. Sabi nila matapang ka raw. Ganun ba? Sa bagay, marami nga palang tsismosa sa lugar na to. Oo nga eh, pero palakaibigan din silang lahat. Kung wala ka nang sasabihin, dadaan na ako. Sandali lang. Bakit? Mag-isa ka lang din pala sa bahay mo? Oo, o ano naman ngayon? Wala lang. Pareho kasi tayo eh. Oh, tapos? Ikaw pala yung nililigawan ni Kian. Oo, ako nga. Bakit? Wala naman, narinig ko lang kasi. Diretsuhin mo nga ako. Ano bang pakay mo sa akin at kinakausap mo ko? Gusto ko lang itanong sa'yo kung may gusto ka ba sa kanya. Kay Kian? Oo, kanino pa ba? Wala akong gusto sa kanya. Ilang beses ko na nga siyang binasted eh. Hindi ka interesado sa kanya kahit konti? Hindi, no? Mabuti naman. Bakit para yatang interesado ka masyado kay Kian? Wala, curious lang ako sa kanya. Kung gusto mo siya, sayong-sayo na siya. Huwag mong isipin na karibal ako, no? Wala akong planong sagutin siya. Hindi, nagkakamali ka ng intindi. Para yatang interesado ka sa kanya eh. Oo, interesado nga ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin no na gusto ko siya. Hindi kita maintindihan. Never mind. O siya, dito na lang ako at may aasikasuhin pa ako eh. See you around, Jasmine. Mahinhin siyang magsalita at maayos makitungo. Pero habang kausap ko siya, hindi ko maalis sa pakiramdam ko na may hindi tama. Hindi siya nakakatakot pero hindi rin ako komportableng kausap siya. At doon nagsimula ang pakiramdam ko na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit siya biglang lumitaw sa baryo namin. Kung ganun, nakausap mo na rin si Megan? Oo, nung magkasalubong kami sa daan. O, ano naman ang pinag-usapan nyo? Ang sabi niya, interesado raw siya sa'yo. Kaya nga tinanong niya ako kung ako raw bang nililigawan mo eh. May gusto siya sa akin? Hindi ko alam, pero ang sabi niya interesado lang siya sa'yo. Hindi raw ibig sabihin na may gusto na siya sa'yo. Ang gulo nga niya rin kausap eh. May interesado bang walang gusto? Pero maganda siya ha. Mas bata at saka mabait. Tama nga ang sinabi ng tiyahin mo. Ano ngayon kung mas maganda at mabait siya? Siguro siya na lang kaya ang ligawan mo. Feeling ko mas bagay kayong dalawa. Narinig mo nga, di ba, na hindi niya ako gusto. Sus, ganun naman talaga yon. Sasabing hindi ka gusto pero ang totoo tinatago lang niya. Paniguradong may gusto yun sa'yo, no? Jasmine, may itatanong ako sa'yo. Oh, ano yon? May gusto ka ba sa akin? Syempre wala, no? Kung ganun, may gusto ka nga sa akin. Aba, hindi ah. Si Megan ang pinag-uusapan natin. Ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Eto, quote, ganun naman talaga yun. Sasabihin hindi ka gusto, pero ang totoo, tinatago lang niya. By Jasmine. Sira ulo. Sige, umasa ka pa. Yak! Kakadiri ka naman. Ang bihira namang ubo to. Ngayon pa talaga lumalabas. May sakit ka pala tapos pumupunta ka rito. Paano kapag nahawa ko? Ewan ko ba rito? Ilang araw na rin to eh. Uminom ka kasi ng gamot. Uy, parang concern ka sa akin ha? Concern lang ako sa sarili ko. Lagi kang pumupunta rito, no? Tapos may ubo ka. Ayoko lang mahawahan mo, no? May iniinom naman na ako na gamot eh. Pero hindi pa rin maalis-alis tong ubo ko. Matagal na ba yan? Nagsimula to nung binahinga ko ng ilang araw. Tapos umabot yata sa baga ko yung alikabok ni Megan eh. Hindi naman siguro yung alikabok ang dahilan yan. Baka matagal na yung ubo mo. Nagkataon lang siguro na nalanghap mo yung alikabok. Baka nga. At saka, alam mo ba? Biglang may mga lumitaw na higad sa kwarto ko eh. Ha? Higad? Oo. Simula nung binahinga ko at para yatang mas dumami pa sila nung inuubo na ako. Baka galing sa mga higad ang sakit mong yan. Ewan ko ba? Ang dami talagang nangyayaring kakaiba eh.
Dumaan ang ilang araw at muling nagkasalubong ang landas namin ni Megan. Nakangiti siya sa akin pero tumangulang ako at hindi na siya pinansin pa. Tahimik lang akong naglalakad at balak ko sanang dumiretso na sa bahay pero napansin kong nakasabay pa rin siya sa akin. Akala ko nagkataon lang yon hanggang sa bigla siyang tumingin sa akin at nagsimulang makipag-usap. Patuloy pa rin ba ang panliligaw ni Kian sa'yo? Oo, hindi naman kasi yun tumitigil eh. Ganun ka siguro niya kagusto. Ewan ko ba dun? Makailang beses ko na siyang tinaboy, binasted, sinaktan, pero ayaw pa rin akong lubayan. Pero kung ilang beses mo na siyang tinaboy, bakit mo pa rin siyang kinakausap? At sa pagkakaalam ko, pinapapasok mo rin siya sa bahay mo. Ha? Kung ayaw mo talaga sa kanya, dapat hindi mo na siya kinakausap pa. Hindi mo na siya dapat pinapansin, hindi ba? Mahirap kasi siyang itaboy eh. Hindi mo kasi siya kilala. Paano mahirap siyang itaboy? Kung hindi mo gusto ang isang tao, madali lang siyang itaboy. O baka hindi mo rin talaga gustong mawala siya. Huh, ang dami mong sinabi. Wala ka namang alam sa akin at sa kanya, no? Sorry, interested lang ako sa inyong dalawa. Akala ko ba kay Kian ka lang interesado? Bakit ako nadamay dyan, no? Ikaw kasi ang nililigawan niya. At totoo ngang mataray ka talaga. Matapos ang pag-uusap naming yon ni Megan, hindi ko na maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. Buo na ang desisyon ko na hindi sagutin si Kian, pero napapatanong na rin ako. Kung ayaw ko siyang maging boyfriend, bakit ko pa nga ba siya kinakausap at pinapapasok sa bahay? Parang hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko ng mga panahong yon, Miss Winnie. Hanggang sa lumipas ang isang linggo at biglang hindi nagpakita si Kian sa akin. Nakaramdam ako ng pagkabahala. Hindi ko alam kung napagod na ba siya o kung may iba na siyang pinagkakaabalahan. Para malaman ko kung anong nangyari sa kanya, pabalik-balik ako sa harap ng bahay nila pero hindi ko siya nakikita. Hanggang sa isang araw, nahuli ako ni Aling Lita habang palakad-lakad sa harap ng bahay nila. Tinitigan niya ako, nilapitan at kinausap. Oh, bakit ka napapadaan dito? Bakit ho ba? Bawal ho ba? Nakapangalan ba tong daan sa inyo? Ang sabihin mo, may hinahanap ka. Wala ho. Talaga lang ha? Ilang araw ka nang pabalik-balik dito tapos wala lang? Napadaan nga lang ho ako. Hinahanap mo si Kian, hindi ba? Bakit ko naman ho siya hahanapin? Kasi ilang araw na siyang hindi nagpapakita sa'yo. At kung hinahanap ko man ho siya, ano naman ho sa inyo? Syempre, pamangkin ko siya. Pero, hindi maganda ang lagay niya ngayon eh. Ho? May nangyari ho ba sa kanya? Ilang araw na siyang nilalagnat. Inuubot, nanghihina. Dinala niyo na ho ba sa doktor? Pinatignan ko na sa doktor at may gamot na rin pero hindi pa rin gumagaling. Ganun ho ba? Kaya nga nagtataka ako eh. Bakit ho? Ang lakas-lakas ng batang yon. Hindi naman siya sakitin. Hindi nga yun nagkakasakit sa Maynila eh. Ewan ko ba at nang lumipat siya rito, bigla na lang nagkasakit. Siguro nakuha niyang mga ito sa mga taong lagi niyang kinakausap. Sino kaya ang may dala nito? Hindi ko naman ho kasalanan kung nagkasakit siya, no? Wala naman ako sinasabing ikaw ang may kasalanan eh. Pero parang ako ho kasi ang tinutukoy niyo. Naiisip ko lang naman. Kasi bago siya lumipat dito, wala naman siyang problema. Hindi naman ho ibig sabihin no na may kinalaman ako. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, halos araw-araw siyang nasa bahay mo. At kasalanan ko pa ngayon kung kusa siyang pumupunta sa bahay ko. Hindi, pero simula nang mapalapit siya sa'yo, parang sunod-sunod na ang kamalasang nangyayari sa kanya. Ha? Alam mo, Jasmine, mabuting bata ang pamangkin ko. Ayokong may mangyaring masama sa kanya. Hindi ko naman ho gustong may mangyaring masama sa kanya eh. Talaga lang ha? Oho. Kung ganon, lumayo ka na muna sa kanya. At bakit naman ho? Hanggat hindi pa siya gumagaling, mas mabuti ng maniguro kesa magsisi sa huli. Hindi ko ho kayo maintindihan kung bakit akong pinagsususpetsahan nyo. Hindi rin kita maintindihan. Ilang beses mo nang tinaboy ang pamangkin ko pero heto ka ngayon, parang nag-aalala sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho ako nag-aalala sa kanya.
Basta tandaan mo ang sinabi ko, Jasmine. Lumayo ka muna sa kanya. Hindi na ako sumagot pa kay Aling Lita at tuluyan na akong umalis. Diretso akong naglakad pa uwi pero nang malaman kong may sakit si Kian, nagsimula na akong mag-alala para sa kanya. Kinagabihan may kumatok sa pintuan ko. Pagbukas ko, nagulat ako nang makita ko si Kian. Nangihina siya at halos hindi na makalakad ng maayos. Halos nakasandal na siya sa pinto, hingal na hingal at mukhang hirap na hirap sa kalagayan niya. Hindi ko inaasahan na sa ganung lagay magagawa pa rin niya akong puntahan. Kian? Hi, Jasmine. Oh, ano bang ginagawa mo rito? Tignan mo nga yung itsura mo, oh. Pinilit ko lang talagang pumunta rito. Nababaliw ka na ba? Nababaliw na nga siguro ko. Pero nung malaman ko kay Tia na pabalik-balik ka raw na dumadaan sa bahay namin, parang nabuhayan ako ng loob. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ibig bang sabihin nun, nag-aalala ka sa akin? Hinahanap mo pa rin ba ako? Hindi ibig sabihin na hinahanap kita, may gusto na ako sa'yo. Medyo nagtaka lang ako dahil hindi ka bumibisita rito eh. At least, hinahanap mo na ako ngayon. Nagtataka lang kasi ko. At ngayong alam ko nang may sakit ka, edi okay. Anong okay? Nag-aalala ka nga siguro sa akin. At saka, pakisabihan mo nga yung tiyahin mo na ayus-ayusin niya ang pananalita niya. Ako ba naman ang sisihin niya dyan sa pagkakasakit mo? Ay, ito talagang si Tia, oh. Pabayaan mo na siya. Matandang dalaga na kasi yun eh. Kaya medyo ganun ang ugali. Pero hindi ko pa rin gusto kung paano siya magsalita ah. Alam mo, pareho kayong dalawa eh. Magkukwento ka pa talaga ha? Tignan mo nga yung kalagayan mo oh. Halos hindi ka na nga nakakapaglakad ng maayos oh. Umuwi ka na nga. Makinig ka muna sa akin. Si Tia ko kasi niloko rin ng mga lalaki. Kaya hindi na siya nag-asawa. Siguro kung hindi ka rin mag-aasawa, magiging katulad ka rin niya. Masungit at mainitin ng ulo. Parang nakikita ko na nga siya sa'yo eh. At anong gusto mong iparating ha? Na kailangang papasukin mo ko dyan sa puso mo para makaramdam ka ng kasiyahan. Pambihira ka talaga, Kian, no? Panliligaw pa rin yung nasa utak mo. Unahin mo nga munang gumaling. Ewan ko ba sa sakit na to? Hoy, ayos ka lang ba, ha? Hoy, Oo, ayos lang ako. Nagpa-check up naman kami nung isang araw eh. Binigyan ako ng gamot ng doktor pero parang hindi naman ako gumagaling. Lalo pa nga yata akong lumalala eh. parang may allergy ka yata eh. Siguro nga, inuubo ko at namumula ang balat. Baka dahil yun sa sinasabi mong higad sa kwarto mo. Hindi ko alam eh. Kahit anong paglilinis ko sa kwarto, bumabalik pa rin ang mga higad na yun eh. Kian! 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 Hindi na natigil sa pag-ubo si Kian. Yumuko siya habang hawak ang dibdib hanggang sa bigla na lang siyang nagsuka ng plema na may kasamang dugo. Nanlamig ako sa nakita ko. Inalalayan ko siya hanggang sa makauwi sa kanila. Pagdating namin doon, gulat na gulat si Aling Lita sa kalagayan niya. Inalalayan si Kian na makapasok sa kwarto at kaagad na pinahiga sa kama. Masama ang tingin ni Aling Lita kaya minabuti ko na lang ding umalis. Isang hapon, nagkasalubong na naman kami ni Megan sa daan habang pauwi ako. Pero gusto ko sanang iwasan siya dahil wala akong balak makipag-usap sa kanya, kaya lang siya mismo ang lumapit at pilit akong kinausap. Jasmine? Oh, bakit? Narinig ko yung nangyari kay Kian. Ang bilis naman kumalat ng balita. Maliit lang naman kasi tong baryo eh. Kawawa naman siya. Totoo bang nagsusuka raw siya ng dugo? May kasamang dugo yung plema niya. At saka balita ko, hindi na raw siya nakakabangon. Totoo ba yon?
Hindi ko alam at isa pa wala akong pakialam sa kanya. Pero totoo ba yung mga pinagsasasabi mo? Akala ko ba wala kang pakialam? Bakit parang interesado ka yata? Kakilala ko siya. Normal lang naman sigurong ma-curious ako kahit papano. Ayon sa mga narinig ko, parang hindi raw kasi ordinaryong sakit yun eh. May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Inuubo siya ng una, tapos parang may malalang allergy. Allergy? Oo, para yatang galing yun sa mga higad na pumapasok daw sa kwarto niya. Anong sabi mo? Higad? Oo, ang weird nga nun eh. Biglang sumulpot ang mga higad tapos nagkasakit na siya. Ano sa tingin mo yung nangyayari sa kanya ha? Eh, bakit akong tinatanong mo? Hindi ko alam. Ay nako. Pero natatakot ka ba para sa kanya? Natatakot? Oo, natatakot ka o kaya nag-aalala? Eh wala namang dapat ikatakot o ipag-alala eh. Sigurado ka ba? Ano bang gusto mong sabihin ha, Megan? Minsan kasi, ibang sinasabi sa mga kinikilos. Hindi ko na pinansin pa si Megan dahil habang tumatagal ang aming pag-uusap, mas lalo akong hindi mapalagay sa kanya. Maayos naman siyang magsalita at kalmado lang ang tono ng boses niya, pero parang may kakaiba sa paraan ng pagkukwento niya tungkol kay Kian. Para bang masyado siyang interesado sa mga nangyayari. Kaya imbis na patagalin ko pa ang pag-uusap namin, iniwan ko na lang siya at naglakad palayo. Pero makalipas ang ilang araw, pagdating ko sa bahay, nadatnan ko roon si Aling Lita. Galit na galit siyang sumugod sa akin at para yatang may gusto siyang ibintang sa akin. Tama nga ang hinala ko! Ano na naman ho ba yun? May lahi ka talagang demonyo! Eh kayo, anong tingin niyo sa sarili niyo? Bigla-bigla na lang kayong susugod dito kahit na wala naman akong ginagawang masama? Huwag ka nga pa-inosente dyan. Alam ko na ang lahat ng mga ginawa mo. Ano na naman ho ba? Inilapit namin si Kian sa isang albularyo at nang nagsasagawa na siya ng pagtatawas, nasa paligid lang daw ang may gawa ng barang na yon. Ano ho? Barang? Aba, huwag ka nga magsalita dyan na parang hindi mo alam ang ginawa mo. Wala nga ho akong ginagawa kay Kian. Talaga lang ha? Sabi ng albularyo, babae raw ang may gawa. Bata pa, mahaba ang buhok at malapit kay Kian. Hindi ho ibig sabihin nun ako na kagad yun. May sinabi pa siya. Lagi raw nakamasid ang babaeng yon kay Kian at binabantayan ng lahat ng kilos niya. At para ho sa inyo, ako yon? Sabi pa ng albularyo, galit daw ang babaeng yon. Eh sino pa ba ang galit sa kanya bukod sa'yo? Ikaw lang naman ha. Ikaw tong tinatarayan siya. Ikaw tong tinataboy siya palagi. Nababaliw na ho kayo. At may idinagdag pa siya. Hindi na ho ako interesadong makinig sa mga kabaliwan nyo. Magaling daw magtago ng ugali ang babaeng gumawa nun. May tinatago pa ho ba akong ugali? Ganito na ho ako. Alam ko namang tinatago mo ang totoo mong ugali. Akala ko, isa ka lang mataray na babae. Pero ang totoo, isa kang demonyo. Yan ang tunay mong pagkatao. Mambabarag! Baliw! Halos lahat ng sinabi ng albularyo, ikaw ang tinutukoy. Ako ba talaga? O baka gusto nyo lang ibintang sa akin ang lahat? Noon, akala ko matigas lang talagang ugali mo dahil sa mga pinagdaanan mo. Akala ko nasaktan ka lang kaya ka naging ganyan. Pero mali pala ako. May mas masama pa pala sa puso mo. Wala ho kayong alam sa akin. Natanggal na ang barang sa katawan ni Kian. Pero simula ngayon, pinagbawalan ko na siyang pumunta sa'yo. Hindi ko hahayaang lapitan ka pa niya. Makinig ka sa akin, Jasmine. Kapag lumapit ka pa ulit sa pamangkin ko at may nangyari na namang masama sa kanya, humanda ka't magsisisi ka. Hindi kita hahayaang sirain pa ang buhay ng pamangkin ko. Umalis si Aling Lita na nag-aapoy sa galit. Samantalang ako naiwan na magulo ang isip. Lumipas ang ilang araw at hindi na muling nagpakita si Kian sa bahay. Tahimik ang paligid pero mas lalo akong hindi mapakali. Hanggang sa isang araw, nagkasalubong kami sa daan. Napahinto ako at napatingin sa kanya. Pero hindi niya ako pinansin. Dumiretso lang siya ng lakad na parang wala siyang nakita. Hindi ko maintindihan kung bakit pero may kung anong kumirot sa dibdib ko ng mga oras na yon.
Habang nakatingin ako sa kanya, habang papalayo siya, bigla namang may tumabi sa akin. Paglingon ko, si Megan ang nakita ko. Nakangiti siya habang nakatingin sa direksyon kung saan naglakad si Kian. Nag-away kayo? Hay, nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Magaling na pala si Kian. Nakita mo naman siguro, no? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Bakit hindi ka niya pinansin? Ano bang pakialam mo? Hindi ba nililigawan ka niya? Dati yon, hindi na ngayon. Bakit naman? Pinagbawalan na siyang lumapit sa akin ng tiyahin niya. Kaya pala ganun siya tumingin kanina. Hindi naman siya tumingin sa akin eh. Masakit din pala kapag ikaw naman ang hindi pinapansin. Hindi ako nasasaktan, no? At saka mas masaya na ako ngayon dahil wala nang manggugulo sa buhay ko. Pero kanina, parang gusto mo siyang tawagin. Ha? Ang dami mong napapansin, ha? Tahimik lang ako pero mapagmasid ako. Ano na naman ba ang kailangan mo, ha, Megan? Wala naman. Para kasing may nagbago sa'yo eh. Anong nagbago yung pinagsasasabi mo? Hindi nga tayo close eh. Dati kasi, napapansin ko, gustong-gusto mong lumayo siya sa'yo. Pero nung siya na mismo ang umiiwas, parang hindi ka naman masaya. Wow, ang galing mong mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo kasi minsan, tsaka lang nare-realize ng tao ang halaga ng isang bagay kapag unti-unti na itong nawawala sa kanya. Ano bang gusto mong palabasin? Pero may mga tao ring hindi pa rin nare-realize ang halaga ng isang tao kahit nawala na ito sa kanila. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Wala. Sabihin mo nga sa akin, Megan, bakit parang lagi kang sumusulpot kapag tungkol kay Kian ang usapan? Parang lagi mo siyang pinagmamasdan eh. Siguro, interesado lang ako sa relasyon niyo. Hindi kita maintindihan. Hindi mo naman kailangan maintindihan kaagad eh. Ewan ko sa'yo. Lakas tama nito. Makaalis na nga. Habang naglalakad ako pa uwi, parang may unti-unting nabubuong palaisipan sa isip ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Megan. Pakiramdam ko may mga bagay na hindi nagtutugma at may mga nangyayaring hindi ko maintindihan. Kinagabihan, nabigla na lamang ako nang may malakas na kumatok sa pinto ko. Nang buksan ko yon, bumungad sa akin si Kian. Hindi siya nagsalita at agad na pumasok sa loob ng bahay at mabilis na isinara ang pinto. Ha, Kian? Anong ginagawa mo? Shh! Hinaan mo ang boses mo. Kapag may nakakita sa akin dito, lagot ako kay Tia. Bakit ka nga ba pumunta rito? Akala ko ba pinagbawalan ka na niyang kausapin ako? Bawal naman talaga eh. Kaya nga dumaan pa ako sa likod para walang makakita sa akin. Nababaliw ka na talaga. Kasi naman, ilang linggo na kitang hindi nakikita eh. Ay, ang drama mo. Hindi ako nagdadrama. Seryoso ko. Bakit kanina? Dinedma mo lang ako nung nagkasalubong tayo. Akala ko tuloy, naniwala ka na sa mga sinasabi ng tiyahin mo eh. Gusto mo bang sigawan kita sa gitna ng daan? Hi Jasmine! Miss na kita! Ano, ganun? Baliw. Sinundan kasi ko ng tiya ko kanina. Kahit nasa malayo siya, kitang-kita kong nakatingin siya sa akin. Grabe naman siyang magbantay sa'yo. Kapag kinausap pa raw kita, ibabalik daw niya ako sa Maynila. Ganun ba? Mas mabuti ngang dun ka na lang sa Maynila. Ayaw ko nga ron. Bakit ba? Sobrang istrikta ng lola ko dun eh. 9:00 pa lang, curfew na. Tapos lahat may schedule. Parang bawal akong huminga ng walang permiso. Tignan mo to, ang OA mo. Nung nandun nga ako parang preso ako eh. Kaya nga, gustong-gusto kong bumalik dito sa baryo natin. Dahil tahimik ang buhay mo. Dahil nandito ka. Ayan ka na naman eh. Totoo naman kasi. Alam mo, maiba tayo. Naniniwala ka ba sa mga pinagsasabi ng tiyahin mo na ako ang bumarang sa'yo? Jasmine, ilang buwan mo na akong tinatarayan. Kung gusto mo talaga akong patayin, matagal mo na sanang ginawa, di ba? Tsaka isa pa, kilala kita. Matalas ang dila mo, pero hindi ka masamang tao. Sabihin mo sana yan sa tiyahin mo, no? Hayaan mo muna siya. Simula nung nangyari yun sa akin, halos hindi na rin siya makatulog sa pag-aalala eh.
Pero pinagbibintangan pa rin niya ako. Kasi, ikaw lang yung alam niyang malapit sa akin. Hindi naman ako malapit sa'yo, no? Ha? Hindi ba? Bakit parang nasaktan ka nung hindi kita pinansin kanina? Hoy, ang kapal talaga ng mukha mo. Yan. Yan yung namimiss ko sa'yo eh. Yang katarayan mo. Ay, ewan ko sa'yo. Tignan mo ang katawan ko. Oh. Malaki bang pinayat ko? Oo. Hmm, pangit na ba ako tignan? Oo. Kung makauo ka, grabe ka naman. Kian, yung mga sinabi ng albularyo sa inyo, sa tingin mo, totoo kaya yun? Na nasa paligid lang daw ang gumawa nun sa'yo? Naniniwala ako sa albularyong yun. Napagaling niya kasi ko eh. Pero, hindi ako naniniwala na ikaw yun eh. Kung ganon, sa tingin mo, sinong may gawa nun sa'yo? Yan nga yung gumugulo sa isip ko ngayon eh. Hindi kaya si Megan? Yung bagong lipat? Oo, lagi kasi siyang nakamasid sa'yo eh. At nabanggit pa niyang interesado siya sa'yo. Hindi naman siguro. Kasi, nabanggit ng albularyo na may galit daw sa akin ang gumawa nito. Wala naman sigurong rason para magalit si Megan sa akin. Ngayon lang naman kami nagkakilala nun eh. Kasi parang may mali sa kanya eh. Parang kakaiba siyang babae. Huwag na nating isipin pa yan. Ang importante, magaling na ako ngayon. Hindi ikaw ang bumarang sa akin at ang problema na lang ngayon, paano ako nito makakalapit sa'yo? Ayoko ng ganitong setup natin eh. Lagi na lang patago. Lo, pwede namang wag kang pumunta rito no para wala ka ng problema. Ayoko nga. Inaamin ko, natuwa ko nang pumunta si Kian sa bahay nung gabing yon, Miss Winnie. Gumaan ang pakiramdam ko nang makita kong maayos na siya. Habang kausap ko siya, napansin kong hindi na puro inis ang nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Unti-unti nasanay na ako sa presensya niya at parang nagiging komportable na akong nandyan siya sa tabi ko. Ilang araw pang lumipas at habang nasa likod ako ng bahay namin, may napansin akong tao sa may damuhan. Dahil matataas ang mga damo ron, hindi ko kagad nakilala kung sino. Kaya dahan-dahan akong lumapit. Doon ko nakita si Megan. Para siyang may hinahanap sa damuhan at may daladala siyang isang garapon. Nang makalapit ako, nabigla ako sa aking nakita. May lamang mga higad ang garapon na hawak niya. Megan? Ha? Jasmine, nandyan ka pala. Nanghuhuli ka ng higad? Ito ba? Oo, kasi project namin sa biology. Kailangan daw naming maghanap ng mga insekto. Ganun ba? Oo, at nang mapadpad ako rito, nakakita ko ng mga higad kaya ito na lang ang kinuha ko. Ang dami naman yata niyan para sa project nyo. Mas okay na yung marami. Hindi ka ba nangangati dyan? Hindi naman. Ako kasi kahit tignan ko pa lang parang nangangati na ako. Ako rin naman dati, pero habang tumatagal, nasasanay na rin ako. Nasasanay? Di kung ganon, lagi kang nanguhuli niyan? Nako hindi. Bakit parang hindi ka man lang naiilang humawak? Wala lang. Curious lang siguro ako sa kanila. Sa higad? Naku, curious ka? Oo, kasi tahimik lang sila. Pero kapag hinayaan mo, bigla na lang silang dumarami. Ang weird mo talagang magsalita. Nawi-weirduhan ka sa akin? Oo, parang may laging may ibang ibig kang sabihin. Mahilig lang siguro ako mag-observe sa mga bagay-bagay. Yun din kasi ang natutunan ko sa biology class namin Kailangan i-observe ang paligid. Ay, ewan ko sa'yo. Kamusta na nga pala si Kian? Siya na naman ang tinatanong mo. Wala lang, concern lang ako sa kanya. Concerned o baka may gusto ka sa kanya? Wala. O baka naman may ginawa ka sa kanya? Ha? Anong ibig mong sabihin? Binarang kasi siya at nasa paligid lang daw ang gumawa nun. Isang babae raw, bata pa at galit sa kanya. Lagi rin daw nakabantay sa kanya at magaling daw magtago ng tunay na pagkatao. Ikaw naman ngayon ang weird. Hindi na rin kita maintindihan. May ginawa ka ba? Ano ba yung pinagsasasabi mo?
Ay, sige na nga, aalis na ako at parang uulan na yata. Sa hawak pa lang ni Megan na garapon na may mga higad, lumakas na ang kutob kong may kinalaman siya sa pambabarang kay Kian. Lalo pat nabanggit ni Kian na may umaaligid na mga higad sa kwarto niya. Hindi ko man masabi ng diretsyo pero unti-unti nang lumalaki ang hinala ko sa kanya. Kaya ng mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag ako sa mga kilos ni Megan. Hanggang sa isang hapon, may napansin akong kakaiba. Nakatayo si Megan sa labas ng bahay ni Kian. Hindi siya kumakatok o nakikipag-usap sa kahit sino. Tahimik lang siyang nakatanaw sa direksyon ng kwarto ni Kian na para bang may hinihintay mula roon. Nagtago muna ako sa di kalayuan at pinagmasdan siya. Doon ko napansin ang mga higad na gumagapang sa pader ng bahay nila Kian. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at agad akong lumapit sa kanya. Hoy, Megan! Jasmine? Anong ginagawa mo rito? Wala. Naglalakad lang. Talaga ba? Kanina ka pa nakatayo rito eh. Ha? At nakatingin ka pa sa bahay nila Kian. Ano kasi, nag-aalala lang ako para sa kanya. At bakit ka naman mag-aalala sa kanya, Aber? Narinig ko kasing bumalik daw ulit yung sakit niya at mas malala na raw ngayon. Ano? Hindi mo ba alam? Hindi. Hindi na rin kasi siya nagpapakita sa akin eh. Sobrang payat na raw niya at parang butot balat na lang. Ha? Totoo ba yan? Mukhang nag-aalala ka rin ah. Megan, tapatin mo nga ako. Ano yon? Wala ka ba talagang alam sa mga nangyayari kay Kian? Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo, Jasmine? Malakas ang kutob ko na may kinalaman ka rito. Ako? Oo. At bakit mo naman nasabi yan? Mula nang makita kitang may dalang garapon ng mga higad, hindi na mawala sa isip ko yon. Dahil lang doon, pagbibintangan mo na ako. At tapos ngayon, nadatnan pa kitang nakatayo rito sa labas ng bahay nila Kian. Ano naman ngayon? Ewan ko, pero habang tumatagal, parang hindi na nagkataon ng lahat ng nakikita ko. Ang bigat naman yata ng paratang mong yan ah. Sagutin mo na lang ako. Wala akong kinalaman sa nangyayari sa kanya. Sigurado ka? Baka ikaw yata ang dapat kong tanungin yan eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Ang alin? Ikaw ang pinag-uusapan ngayon sa buong baryo. Ha? At bakit naman? Kalat na sa lugar natin na ikaw raw ang bumarang kay Kian. Ano? Hindi mo talaga alam yon? At saan naman galing ang mga paratang na yon? Ang sabi ng mga kapitbahay, si Aling Rita raw ang nagpapakalat. Naniniwala siyang ikaw ang may gawa sa nangyayari kay Kian. Nababaliw na talaga siya. Hindi ko nga pinaniwalaan ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo eh. Pero pagkatapos ng mga sinabi mo ngayon, hindi ko na alam kung ano pang iisipin ko. Nababaliw na nga talagang matandang yon. Dumaan pa ang mga araw at kalat na sa buong baryo na isa raw akong mambabarang Miss Winnie. Unti-unting nagbago ang tingin sa akin ng mga tao. Iniiwasan nila ako at halos wala nang gustong kumausap sa akin. Naghalo ang sakit at sama ng loob na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Nahihiya na rin akong lumabas ng bahay. Saan man ako magpunta, pakiramdam ko nakatingin sa akin ang lahat ng tao. May mga nagbubulungan kapag napapadaan ako at may ilan pang agad na umiiwas na para bang nakakahawang kasalanang ibinibintang nila sa akin. Ang mas masakit pa ron, wala man lang ni isa sa kanila ang nagtangkang alamin kung totoo bang mga paratang sa akin. Hanggang sa isang gabi, may bumato sa bahay ko. Nang lumabas ako, mga bawang at asin ang inihahagis nila. Galit na galit ako dahil hindi makatarungan ang mga nangyayari. Kaya naman sinugod ko na si Aling Lita na siyang pasimuno ng lahat. Aling Lita! Hindi na ako natutuwa sa ginagawa niyo ah! Ang kapal din ang mukha mong sumugod dito! Mas makapal ang mukha niyo! Anong pinagsasabi niyo sa mga tao tungkol sa akin? Totoo naman ang mga sinasabi ko sa kanila ha? Totoo? Ginawa niyo pa akong mambabarang? Anong gusto mong gawin ko? Wala ho akong kasalanan sa nangyayari kay Kian. Sino pa ba ang may dahilan para gawin yon sa kanya? Hindi ko ho alam, pero hindi niyo dapat ako sinisira sa mga tao rito. Hindi ko sinisira ang pangalan mo. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo.
Nang dahil sa inyo parang kriminal nang tingin sa akin. Pinagbabato nila ang bahay ko. Tinapunan ako ng asin at bawang. Anong akala nila sa akin? Aswang? Ha, dapat lang yan sa'yo. Kung alam mo lang kung paano naghihirap ang pamangkin ko sa mga ginawa mo. Hindi nyo ba naisip na pati ako nahihirapan na rin? Araw-araw akong tinitignan ng mga tao na parang demonyo. Kasi totoo naman, isa kang demonyo! Wala ho akong ginagawang masama. Ilang beses ko bang kailangan ipagsigawan yun? Hindi ako naniniwala sa'yo. Jasmine? Kian? Nabigla ako sa biglaang pagsulpot ni Kian. Matagal na rin kaming hindi nagkikita kaya hindi ko inaasahan na ganun ang magiging itsura niya. Halos butot balat na siya, malalim ang kanyang mga mata at kitang-kita sa mukha niya ang pagod at hirap na pinagdaanan. Naroon pa rin ang mga mapupulang pantal sa kanyang balat at may mga sugat din siyang parang galing sa matinding pagkamot. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, parang may kumurot kagad sa dibdib ko. Kian! Lumayo ka sa babaeng yan! Lumayo ka sa impaktang yan! Tia, tama na po. Tignan mo nga kung anong ginawa niya sa'yo! Tignan mo yung itsura mo! Hindi po si Jasmine ang... Tumigil ka nga dyan! Kaya ka nagkakaganyan dahil hindi mo siya nilalayuan! Jasmine, Ganyan ba kalala ang nangyayari sa'yo? sorry at hindi na ako nagpakita sa'yo. Ayoko kasing makita mo kung ganito ang itsura eh. Baka hindi mo na ako magustuhan. Kian, ano ba yung pinagsasasabi mo? Siya ang may gawa niyan sa'yo! Tumigil na nga ho kayo sa kabaliwan niyo, Aling Lita. Kabaliwan? Tignan mo nga ang pamangkin ko. Aling Lita, makinig po muna kayo sa akin. Makinig? Para saan pa? Hindi ko ho kailangan ng barang para sirain si Kian. Kung gusto ko talaga siyang saktan, dapat noon ko pa ho yun ginawa. Pero hindi Dahil kahit paulit-ulit ko siyang itinataboy, siya pa rin ang taong bumabalik para tulungan ako nung walang ibang gustong taong lumapit sa akin. Jasmine, Kaya kung gusto nyong may sisihin, huwag nyo akong gawing demonyo para lang gumaan ang pakiramdam nyo. Dahil sa totoo lang, mas una nyong pinapatay ang pagkatao ko kaysa sa sakit na pumapatay kay Kian. Hindi nakasagot si Aling Lita sa mga sinabi ko at agad akong lumabas ng kanilang bahay na tumutulo ang luha. Habang naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko sobrang bigat ng lahat ng pangyayari sa buhay ko. Galit ako, nasasaktan at pagod na rin. Pakiramdam ko wala nang naniniwala sa akin at tuluyan na akong ginawang masamang tao ng buong baryo. Ngunit nang mapadaan ako sa tapat ng bahay ni Megan, napahinto po ako. May kakaibang amoy na nanggagaling sa loob. Biglang pumasok sa isip ko ang mga sinabi niya tungkol kay Kian, pati ang garapon ng mga higad na nakita kong bitbit niya noon. Dahil sa kaba at kutob ko, palihim akong lumapit at sumilip sa loob ng bahay niya. Nanlalamig ang buong katawan ko sa nakita ko. Si Megan, nakaupo sa sahig habang parang may ginagawang ritual. Hawak-hawak niyang isang lumang teddy bear na ginagapangan ng mga higad. Doon ko tuluyang naisip, si Megan nga ang nananakit kay Kian. Sa takot at gulat, agad akong nagmamadaling bumalik sa bahay nila Kian para sabihin ang natuklasan ko. At bakit ka pa bumalik dito? Kian? Nasaan ho si Kian? At ano na naman ang gagawin mo sa pamangkin ko? Babarangin mo na naman siya ulit! Alam ko na ho kung sino ang gumawa nito sa kanya. Talaga? Sino? At bakit ko sasabihin sa inyo? Hindi naman kayo maniniwala sa akin Kian? Kian, nasan ka? Aba! Jasmine, bumalik ka. May problema ba? Tama nga ang kutob ko. Anong pinagsasabi mong kutob? Si Megan nga ang may gawa niyan sa'yo. Ano? Nababaliw ka na ba? Isang maganda, mabait, at may respetong babae ang pinagbibintangan mo. Lahat talaga gagawin mo, no? Para lang maibaling sa ibang mga ginawa mong kademonyohan. Tumahimik na nga ho kayo. Hindi kayo ang kinakausap ko. Ba't ikaw, nagiging bastos ka na talaga, ha? Jasmine, paano mo naman nasabing siyang may gawa nun? Nakita ko siya mismo. At naniwala ka naman kagad sa nakita mo.
Sumilip ako sa bahay niya at nakita kong may ginagawa siyang parang ritual. May kandila, mga kagamitang nakakatakot at hawak niya yung teddy bear na sinabi mo sa akin noon. Yung teddy bear? Oo, at napapalibutan yun ng mga higad. Ah, tama na nga yan mga imbento mong kwento. Hindi nga ho ako nag-iimbento. Kasi gusto mo lang iligtas yung sarili mo. Tama na! Tia, makinig ka naman kay Jasmine. Kahit ngayon lang po. Pero Kian, Simula nung magkasakit ako, puro na lang si Jasmine ang sinisisi nyo. Hindi nyo man lang siya pinapakinggan kahit isang beses lang. pero... Tia, nakikiusap po ako sa'yo kahit ngayon lang. Maniwala ka muna sa kanya. Para maniwala kayong totoo ang mga sinasabi ko, puntahan natin si Megan ngayon din. Siguradong hindi pa siya tapos sa ritual na ginagawa niya. Pero, nahihirapan na ako maglakad. Aling Lita, sumama kayo sa akin at nang makita niyong mali kayo sa binibintang niyo sa akin. Ayaw sanang sumama ni Aling Lita, pero nagpumilit ako kaya napapayag ko siya. Nagtungo kami sa bahay ni Megan ng gabing yun. Tahimik ang buong paligid at patay na ang mga ilaw sa loob ng bahay niya. Pero sigurado ako sa mga nakita ko, kaya kahit kinakabahan, matapang akong lumapit sa pintuan at malakas ko itong kinatok. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad sa amin si Megan. Anong ginagawa niyo rito? May kailangan ba kayo? Magtapat ka nga sa amin, Megan. Anong magtapat? Ikaw ang bumarang kay Kian, ano? Nakita kita kanina na nagsasagawa ng ritual at hawak-hawak mo ang teddy bear na ginagapangan ng mga higad. Ano ba yung mga pinagsasabi mo, Jasmine? Sabihin mo na nga kasi ang totoo. Wala akong alam dyan. Sabihin mo kasi, Jasmine, nag-iimbento ka lang para malinis ang pangalan mo. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, papasukin mo kami sa bahay mo. At bakit ko naman gagawin yon? Privacy ko to. Walang privacy sa akin kung nadudungisan na ang pangalan ko. Agad akong nagpumilit na pumasok sa bahay ni Megan. Kahit pinipigilan ako ni Aling Lita, mabilis kong binuksan ang ilaw sa loob ng bahay niya. Nanlamig ang buong katawan namin nang makita naming may mga tuyong dahon, kakaibang tela na may mga sulat at simbolo, mga kandilang nakapwesto sa sahig, at mga katawan ng patay na hayop na parabang matagal nang naroon. May kakaiba ring amoy sa loob ng bahay na parang pinaghalong usok at nabubulok na bagay. Tama na! Lumabas na kayo! Tingnan niyo kung nagsisinungaling ba ako! Ah, anong ibig sabihin ng mga ito? Ikaw ang bumabarang sa pamangkin ko, ha, Megan? Wala ho kayong ebidensya. Ano ngayon kung meron akong mga ganito? Sa subject namin ito, gumagawa ko ng project. Magsisinungaling ka pa talaga, ha? May nakita rin akong isang luma at kakaibang aparador sa loob ng bahay. Dahan-dahan ko yung nilapitan at binuksan. Napasigaw kami nang biglaang nagsilabasan ng napakaraming higad mula roon. Sa loob ng aparador, nakita rin namin ang teddy bear na yon. Katabi ang larawan ni Kian na ginagapangan ng mga higad. Agad na lumapit si Megan sa akin at mabilis na kinuha ang teddy bear habang masama ang tingin niya sa amin. Kinuha ko naman ang larawan ni Kian at agad yon pinakita kay Aling Lita. Aling Lita, sapat na ho siguro ang ebidensyang ito na ang babaeng yan ang bumabarang kay Kian. Nalilito na ako. Bakit mo nagawa ito, Megan? Sumama ka sa amin, Megan. Harapin mo si Kian. Tignan mo kung anong kademonyohan ang ginawa mo. Agad kong hinawakan ang kamay ni Megan habang yakap-yakap pa rin niya ang teddy bear. Hindi ko siya pinakawalan at mabilis ko siyang kinaladkad papunta sa bahay nila Kian. Panahon na para malaman nila ang katotohanan. Panahon na para magharap-harap kaming lahat at matapos na ang gulo. Kian, ang babaeng ito ang bumabarang sa'yo. Totoo ba? Kahit tanungin mo pa ang tiyalita mo. Oo, Kian. Siya ga. Wala na sigurong saysay para magsinungaling pa ako. Bakit mo to ginawa kay Kian? Dahil ito sa pinsan ko. Sa pinsan mo? Si Mimi. Naaalala mo ba siya, Kian? Pinsan mo si Mimi? Oo. Magkaklase kayo nun sa Maynila, hindi ba? Alam kong hindi mo siya makakalimutan. Tahimik lang siya pero sobrang bait niya. Hindi mo alam kung gaano kanya kamahal. Pero
Araw-araw kanyang kinukwento sa akin. Lahat ng gusto mo ginagawa niya. Kapag may kailangan kang assignment, siyang gumagawa. Kapag may research ka, tinutulungan ka niya. Halos lahat ng regalo niya galing sa ipon niya, ibinibigay niya sa'yo. Totoo ba yon, Haki yan? Dahil sa mga pinapakita mo sa kanya, naniwala siyang gusto mo rin siya. Hindi ko naman alam na... Lagi mo siyang sinasabayang umuwi. Lagi mo siyang pinapatawa. Tapos binigyan mo pa siya nitong teddy bear. Naaalala mo ba ang teddy bear na ito? Hindi ko na naaalala ang itsura niyan. Pero may binigay nga akong teddy bear kay Mimi. Napanalunan ko yun sa arcade. Oo, binigay mo yan kay Mimi. Kaya lalo siyang umasa. Akala niya espesyal siya sa'yo. Hindi ko naman alam na bibigyan niya ng kahulugan yun. Pero para sa kanya, seryoso ang lahat ng ginagawa mo. Ikaw ang naging mundo niya. Hanggang isang araw umamin ka sa kanya. Sinabi mong may iba kang gusto. Isang babae mula sa probinsya. Sinabi mong matagal mo nang mahal. Nung lumipat kayo rito sa baryo, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Mimi. Hindi ko naman akalain na... Nawalan siya ng gana sa lahat. Bumagsak siya sa mga subject niya. Halos hindi na kumain hanggang sa pinatigil na siya ng pag-aaral ng mga magulang niya at dahil doon, sunod-sunod na ang mga problema niya. Bigla na lang siyang iiyak, natutulala at hindi ko na alam kung anong gagawin. At isang araw, nagpakamatay siya. Ah, Diyos ko! Hindi ko alam. Hindi ko alam na aabot siya sa ganun. Kasi para sa'yo, naging mabait ka lang sa kanya. Pero para kay Mimi, akala niya mahal mo siya. Hindi ko siya ginustong saktan. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ko inakalang iba na pala ang nararamdaman niya. Pero nasira mo pa rin siya, Kian. Hindi ko sinasadyang makasakit ako. Lalong hindi ko gustong may mawalang buhay ng dahil lang sa akin. Kaya mo ba binarang si Kian para maghiganti ka, ha, Megan? Wala na akong ibang maisip ng mga panahong yon. Gabi-gabi kong napapanaginipan si Mimi. Gabi-gabi kong nararamdaman ang hinanakit niya. Habang masaya dito si Kian at nagmamahal ng iba. Pakiramdam ko walang hustisya ang nangyari sa pinsan ko. At dahil naturuan ako ng lola ko noon kung paano bumarang ng tao, sinundan kita rito, Kian. Nung una aakitin sana kita pero masyado mong gusto si Jasmine, kaya binarang na lang kita kagad at sinigurado kong papangit ang itsura mo para hindi ka na niya magustuhan pa. Kaya pala interesado ka kung anong nararamdaman namin sa isa't isa. Gusto kong hindi maging masaya si Kian. Gusto kong maranasan din niyang naranasan ng kaawa-awa kong pinsan. Si Mimi ang pinakamalapit kong pinsan na itinuring kong kapatid kasi nag-iisa lang akong anak. Pero nang dahil sa'yo, Kian, nawala siya at naging mag-isa na ako. Pero hindi kasalanan ni Kian lahat na nangyari sa pinsan mo. Hindi niya kontroladong nararamdaman ni Mimi. Hindi porket mabait siya, may gusto na siya kagad rito. Minsan kasi kapag sobrang mahal natin ng isang tao, nakakagawa tayo ng sariling kwento sa isip natin. Umaasa tayo sa maliliit na bagay hanggang sa paniwalaan nating mahal din tayo pabalik. Jasmine, Oo, nasaktan ng pinsan mo at sobrang lungkot ng nangyari sa kanya. Pero hindi rin ginusto ni Kian na mangyari yun. Hindi niya alam na ganun na pala kalalim ang nararamdaman ng pinsan mo. Pero iniwan niya si Mimi na wasak na wasak. At wasak din si Kian ngayon, oh. Tignan mo nga siya. Tignan mo ang itsura niya, oh. Hindi pa ba sapat yan sa'yo, ha? Sabihin mo nga sa akin, Megan, magiging masaya kaya si Mimi sa ginagawa mo ngayon? Hindi ko alam. Masaya kaya siya sa lalaking mahal niya na unti-unti mong pinapatay? Mimi. Kung talagang mahal ni Mimi si Kian, hindi niya magagawang saktan si Kian. Kahit sinabi pa sa kanya ni Kian na may iba siyang gusto, hindi naman siya gumanti, hindi ba? Tapos ikaw pa mismo ang nananakit sa taong minahal ng pinsan mo? Mimi, patawad. Patawarin mo ako. Megan, Akala ko tama tong ginagawa ko. Akala ko na ipagtatanggol na kita, Mimi. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Megan, hindi pa huli ang lahat. Isipin mo kung anong ginagawa mo sa sarili mo at sa ibang tao. Hindi maaayos ng galit ang sakit na iniwan ng nakaraan. Mimi. Alam kong mahal na mahal mo ang pinsan mo. Pero hindi magiging masaya si Mimi kung makikita kanyang nasisira dahil sa paghihiganti.
Sana wag mo nang uulitin ang mga bagay na to. Hindi mo kailangan manakit para lang ipakita kung gaano mo kamahal ang isang tao. Patuloy lang sa pag-iyak si Megan. Wala na siyang nasabi pa. Maya-maya nagmamadali siyang lumabas ng bahay nila Kian habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi na namin siya pinigilan. Kinabukasan, napansin naming wala na siya sa bahay na tinitirhan niya. Pati ang mga gamit niya wala na rin, na para bang bigla na lang siyang naglaho. Hindi na rin siya muling nagpakita pa sa baryo. Unti-unti ring kumalat sa buong baryo ang totoong nangyari, kaya nalinis na rin po ang pangalan ko, Miss Winnie. At simula nung mawala si Megan, hindi na bumalik pa ang sakit ni Kian at unti-unti na ring bumalik ang dati niyang sigla at itsura. Grabe yung mga nangyari, no? Oo, ikaw kasi, lapitin ka ng kamalasan. Ha? Kasalanan ko pa ngayon ang lahat? Eh kung hindi ka ba naman makulit ano? Pero kahit makulit ako, hindi pa rin ako sumusuko sa'yo. Ay, problema mo na yun. At least, tapos na rin ang lahat. Hindi pa rin ako nakakalimod sa ginawa ng tiyahin mo, no? Oo, alam ko yun. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa akin. Nahihiya lang talaga siya eh. Simula nung malaman niya ang totoo, parang hindi niya alam kung paano kanya haharapin eh. Dapat lang na mahiya siya. Pero lalapit din yun sa'yo kapag nakaipon na ng lakas ng loob. Tignan natin. Pero Jasmine, may mas importante pa akong tanong sa'yo eh. Oh, ano na naman yan? May pag-asa na ba ako ngayon sa'yo? Oh, hindi kaya tama makasagot. Kung ganun, may pag-asa na nga talaga ako. Hindi ka pa ba napapagod, ha? Hinding-hindi ako mapapagod kapag ikaw. Ay, ang corny mo talaga. Uy, ngumiti ka ha. First time yun ha. Tumahimik ka nga dyan. So, may pag-asa na ba ha? Meron o wala? Ano? Meron o wala? Ang ingay mo? Sagutin mo na kasi ko. Oo na nga, para matigil ka na dyan. Oo na, oo na. Totoo? Oo nga. Totoong totoo? Ano ba, Kian? Gusto ko lang makasiguro. Ulitin mo nga, parang nananaginip yata ako eh. Ikaw talaga, si Mr. OA. Sabihin mo ulit na may pag-asa ako sa'yo. Ayoko nga. Sige na, please. Babawiin ko na lang kaya. Uy, wala nang bawian yun ha. Hindi mo na pwedeng bawiin. Narinig ko yun mula sa bibig mo. Narinig mo na pala eh, ba't pinapaulit mo pa? Ibig bang sabihin nito wala na akong mataray na nililigawan ha? Ano? Kasi may mataray na akong girlfriend. Sira ulo. Ang sabi ko lang sa'yo, may pag-asa ka na sa'kin. Hindi pa kaya kita sinasagot. Pero doon na rin naman papunta yun no? Matapos ang lahat ng sakit, takot at mga pagsubok na dumaan sa aming buhay, doon ko natutunang hindi dapat pairalin ng galit at paghihigante dahil wala itong maidudulot na mabuti. Natutunan ko ring hindi lahat ng kabaitan nangangahulugang umiibig siya sa taong yon. At hindi rin tama na gawing sentro ng mundo mo ang isang tao dahil maaari tayong masaktan at mawala sa sarili gaya ng nangyari sa akin noon at kay Mimi. Pero sa kabila ng lahat, may mga taong handang manatili, umunawa, magmahal sa atin ng totoo at nakita ko yon sa katauhan ni Kian. Hindi nga siya sumuko sa panliligaw sa akin hanggang sa tuluyan ko na rin siyang sinagot. Nanatili pa rin naman akong mataray sa kanya pero ngayon, binansagan na po niya akong mataray niyang girlfriend. Hanggang dito na lamang po, salamat po sa pagbabahagi ng karanasan ko. Sana po nagustuhan nyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna kong upload. Abangan nyo pa po sana mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konti na lang po, marireach na natin ang 100k subscribers. Oo, tama. Siyempre po sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Kita-kits po ulit, Team Johnny.
Nagsasabi po kaming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!